So anyway, dahil nandyan na rin po kayo ma'am, Franz, ano pong masasabi natin dito regarding naman kay Vice President Sara Duterte? Opportunity na rin namin para hingin namin ang inyong komento dito nung isang araw, 'di ba, may inilabas na statement si Vice President laban kay President Duterte during the etong press conference yata ito. Ano pong komento natin dito, ma'am? Well, para sa amin, parang sour graping, ano ba yan, trash talk, yung sinasabi niya, at meron pa siyang kung ano-anong mga pinagsasabi na hindi naman ato talagang akma or hindi ito in order sa kanya bilang Vice President. So sana ginampanan na lang niya ng maayos yung kanyang tungkulin, at katulad nga niyan, yung main na problem or main na issue sa kanya ay yung tungkol sa confidential funds ng DepEd at saka yung Office of the Vice President. So sana umattend siya doon sa mga pa-meeting, pa-hearing dito sa Committee on Good Government para maipaliwanag niya saan niya dinala, ginastos etong confidential funds. Kasi nag-cast ng doubt sa amin yung mga audit observation memo ng COA dahil nga doon sa kulang-kulang na mga papeles, documentation. At ito pa ang malala, no? Naghanap ng mga justification, mga activity ng AFP na ginamit nila doon sa kanilang doon sa kanilang report sa COA. Kaya ako nga ang sabi ko dito, dapat maibalik itong confidential funds na ito dahil tingin natin ay hindi naman ito nagamit ng hindi ito talaga na-liquidate ng maayos. At hindi totoo yung mga pinagsasabi doon na mga training, at hindi kasama yan doon sa dapat na pagkakagastusan ng confidential funds. Yes, ma'am. May statement po siya, hindi ko sigurado, pero base sa statement niya, hindi kaya political harassment ito sa mga Duterte itong ginagawa ng... Sorry ma'am kasi gusto lang namin kuha itong komento ninyo. Political harassment kaya ito na masasabi mula sa Makabayan Bank? Ano pong statement natin dito, ma'am? Well, hindi naman kami yung nag-iimbestiga, no? Part lang tayo sa House of Representatives. Ito ay ginawa ng Committee on Good Government dahil alam naman natin ang function ng House of Representatives. Isa sa function nito ay yung Oversight Committee. Tayo ang nagbubusisi sa mga budget, sa mga pera ng bayan na kung saan ito ginastos at paano ito ginastos. At hindi ito political harassment kasi 'di ba kailangan niyang ipaliwanag ito. Kung sa kanya political harassment 'yan, well, dahil naramdaman niya siguro dahil hindi niya maipaliwanag sa taong bayan itong pagkakagastos niya ng confidential funds. Kaya hindi ito political harassment. Dapat ay katungkulan ng bawat opisyal ng gobyerno na dapat ay maging accountable siya, maging transparent doon sa mga pondo na ibinibigay sa kanyang opisina. Yes ma'am, nabanggit mo kanina na etong COA. So ibig sabihin na may na-receive na po kayong letter, etong explanation from the Office of the Vice President regarding sa confidential funds na sabi nyo nga hindi ito nagamit ng mabuti. Merong tatlo na confidential funds. Yung 2022 na OVP na 125 million, 'di ba may notice of disallowance? No, na ilang amount na ilang milyon na hindi talaga nagamit. Yung sa DepEd naman 150 million at saka yung another 500 million sa OVP noong 2023. Ngayon nakuha namin yung mga audit observation memo at saka yung mga pinasasubmit sa Office of the Vice President para doon sa pagja-justify ng kanilang confidential funds. Pero sa huling meeting nga ng Committee on Good Government, nakita natin na puro gawa-gawa lang, no, yung mga certification, yung training ng AFP ay inangkin ng DepEd, pero syempre yung training hindi yan kasama doon sa confidential funds expenses. Kaya doon pa lang dapat disallowed na yan ng COA. At
yun mga, yung katulad ng safe house, merong 16 million na amount for safe house for 11 days na kung i-divide mo yon in 11 days, more than 1 million na ano no sa para sa safe house para sa ilang mga informante o pag pinagkuhanan niya ng confidential fund. So, ito sa amin ay questionable na kung hindi niya maipapaliwanag ng maayos, dapat maibalik yung pera para mas gastusin pa natin sa mas pangangailangan sa serbisyo ng ating mga kababayan. Yes, Ma'am Franz, sa ngayon hindi pa po klaro, hindi pa po na-explain ng opisina ng Vice President, and ang gusto po natin or ang gusto po ninyo ay talagang haharap siya sa komite. Yes, kasi hindi makasagot si yung kanyang spokesperson si Attorney Michael Powa. At sinasabi niya, ang gumawa daw ng mga liquidation, yung mga achievement report, ay yung senior disbursing officer nila at saka si Vice President. Kaya kailangan sila yung humarap at sumagot doon sa mga tanong ng mga kinatawan, kaugnay doon sa budget ng confidential funds. Yes, ma'am. Regarding this one, ano po ang masasabi natin, and ano po ang gusto po ninyong gawin nila talaga dyan sa komite? Well, umattend lang sila, no? Ang gusto natin ay maka-attend si Vice President, kasama na yung kanilang disbursing officer, hindi lang sa DepEd, pati sa Vice President. Kasi meron din kami pinapatawag na 2 doon sa Office of the Vice President para masagot din nila yung mga tanong namin. Kasi sila daw yung gumawa ng accomplishment report at saka yung liquidation.